Mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran ko sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na, kumain ka at huwag nang malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla ni Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito, "Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay." Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo nabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol, patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Panginoon, ako'y dinggin pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin poon aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Panginoon, ako'y dinggin pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan, ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin pagbigyan sa aking daing. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya.
Bagong linggo na naman, kaya tara, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Real talk lang. Mga kapatid, kasama sa buhay ng tao, meron tayo mga hindi nakakasundo. Meron tayo minsan nakakaaway, may mga taong may ayaw din sa atin. At syempre, meron naman tayong mga taong mga ayaw natin. Pero ano ba ang ginagawa natin kapag meron tayong mga taong hindi natin kasundo o hindi natin gusto? Sabi nila may 3 letter F, madaling tandahan at magandang isa-isahin natin. Una is fight. Kung medyo malakas ang loob mo, labanan mo. Apoy sa apoy, mata sa mata. Naririnig natin na yung salitang lex talionis. Ito po mapatid ay isa sa mga pinakalumang batas. At actually, ito'y matatagpuan sa Book of Leviticus. Sabi, for an eye, a tooth for a tooth. Tinuturo sa atin, kung lalaban ka, huwag kang lalabis. Kasi minsan, pag bumabawi tayo, gusto natin talaga sagaran eh. Pero, yun tama lang. Labanan mo. Pero, hindi lang naman ito yung ginagawa natin minsan eh. Pangalawang letter F is flight. Ay hayaan mo na lang, no? Tumahimik ka na lang sa isang tabi. Tapos nun, tiisin mo na lang. Ay, pagdasal mo na lang yung mga nang-aapi sa iyo, no? Minsan ganito yung reaksyon natin. Kasi ayaw natin ng away. Mahalaga sa atin tinatawag na smooth interpersonal relationships. Pero mga kapatid, kung narinig natin ang mabuti ang ating ebanghelyo, ito ba ang tinuturo sa atin ni Lord? Na umiwas na lang sa gulo? Flight na lang? Na hayaan lang tayong masaktan? Na hayaan na lang tayo na lang magtitiis kaysa tayo yung makipag-fight sa kanila? Alam niyo po, madalas, ito po yung nagiging interpretasyon sa gospel reading natin ngayon. Kapag narinig natin ang makatagang, turn the other cheek, hand the cloak to someone who gets your tunic, at walk the extra mile. Akala natin, tiis na lang, pagdasal na lang, okay lang masaktan. Pero alam niyo po, kung pag nililayan natin ng mabuti ang ating mabuting balita, hindi po yan ang mensahe ni Jesus. At tinuturo sa atin ni Jesus ay yung pangatlong letter F, free. Maging malaya. Palayain ang sarili sa sama ng loob at palayain din ang kapwa. Nang sa gayon ang kapwa natin mapag-isipan nila na bakit nga ba ako gumagawa ng masama sa aking kapwa? Tignan natin isa-isa yon. Una, turn the other cheek. Noong unang panahon po kasi, lalo po sa Jewish context, kapag meron kang kaaway at gusto mo siyang saktan, ang pangsasampal mo ay ang iyong kaliwang kamay. Kasi yung kanan, para lang yan sa mga banal na bagay. Ngayon, hindi lang yung front hand, dapat back hand. Una, mas masakit kasi meron ditong kamao. At pangalawa, kapag itong backhand na ginamit mo, ibig sabihin, mas mataas ako kaysa doon sa aking sinasampal. Ngayon mga kapatid, ano mangyayari? Sabi ni Jesus, pag sinampal ka sa isang pisngi, bigay mo yung kabila, turn the other cheek. Syempre, sasampalin ka niya dahil binigay mo yung kabila, pag sinampal niya using the backhand ng ating left hand, hindi tatama. Dadaplis lang. Anong gagawin? Dalawang posibilidad. Either gamitin niya yung front hand, ibig sabihin nito, pantay na tayo. Or, pakagamitin niya yung kanan. Ibig sabihin nun, para lang to sa mga banal na bagay, di ba? Ibig sabihin nun, to turn the other cheek, hindi ibig sabihin, saktan tayo ulit ng ating kapwang nakasakit sa atin. Kundi, pinapalala, we are equals. Pantay-pantay lang po tayo. Pantay sa dignidad, pantay sa pagiging tao, pantay sa pagiging anak ng Diyos. Sunod, hand over the cloak. Madalas, iniisip natin, yung hand the cloak to someone who gets your tunic, actually, akala natin, apihin mo pa ako, sige. Pero mga batid, kung titignan natin yung Jewish context, kapag kasi nangutang ka, pwede kang magbayad ng iyong kadamitan. Pero pag binigay mo yung panloob mong damit, ibig sabihin nun, hubot-hubad ka na. Ito ay isang violation po pagdating po sa mga batas tungkol sa debts and loans. Ngayon, minsan kasi ang dami-dami o labis-labis tayong humihingi doon sa mga taong nakakasakit sa atin.
Kapag sabing hand over the cloak to someone who gets your tunic, pinapaalala respeto. Respect every person, lalo-lalo yung mahirap, lalo yung wala naman talagang maibabayad. Paano ibig sabihin ng walk the extra mile? Akala natin minsan, sige, magpaka-api lang tayo. Sino lang ba nakapagpa-walk the extra mile? Mga Roman soldiers lang po. Kapag ikaw, may ginawang kasalanan ng Roman soldier, papalakari ka ng 1 mile. Pero pag sabing walk the extra mile at lumakad ka ng higit pa dito, at tandaan natin minsan ng mga Romano nung panahon ni Jesus, mapang-api. Anong mangyayari niyan? Pwede ngayong parusahan yung naglalabis ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin ng walk the extra mile, kukonsensyahin yung tao na wag mong abusuhin ang iyong kapangyarihan. Anong good news natin? How do we confront people who don't like us? Not to fight, not to take flight, but to be free. Maging malaya. Malaya sa sama ng loob. Malaya na gawin ang mabuti pa rin kahit na hindi na maganda minsan ang ginagawa sa atin. At malay natin, katukin ang isip, katukin ang puso, katukin ang konsyensya para ang taong nangaapi sa atin maging malaya na gawin din ang dapat gawin. Actually, may second part po itong gospel. Bukas natin maririnig. Kung saan sinabi ni Jesus ang mga katagang, love your enemies. Pray for those who persecute you. Kaya sa ating hotline with the Lord, magandang pagdasal natin yung mga taong nananakit sa atin. At the same time, pati na rin mga taong nasaktan natin. Kapag nabibigay po ako minsan ng penance sa kumpisal, ito po ang pinakamagandang ibigay. Pray for those who hurt you and pray for those whom you hurt. Sa ilang sandali na katahimikan, let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, alam po namin sa mundong ito maraming nananakit. Pero Panginoon, tinuturuan niyo kami na hindi pumalag, hindi lumaban, pero hindi rin naman magpagipit o tumakas na lang sa pagkakamali, kundi katukin ang konsyensya ng aming kapwa upang nang sa gayon, wala kaming sama ng loob at siya ay magabayan patungo sa kabutihan. Lord, pinagdadasal namin yung mga taong nasaktan namin. Lord, pinagdadasal din namin yung mga taong nakasakit sa amin. Nawa, Panginoon, sa aming panalangin ito, paraan ng pagmamahal, ito nawa ay maggising sa aming konsyensya na kami ay magkakapatid at tayong lahat ay may pananagutan sa Ama. Nang sa gayon, ang bawat isa ay ating alagaan at hindi saktan. Hindi na ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong paikisa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. No? Shoutout po sa lahat ng ating mga kapanalig at mga kapemates at sa lahat ng ating mga kasama sa pagninilay. No? Magandang pagnilayan natin to. Ngayong araw na ito, magdasal tayo. Sino ang mga hindi natin kasundo? Sino ang mga hindi rin tayo kasundo? Upang makamtan natin ang kaganapan ng kapatawaran. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.